Oras na para mas kilalanin ang ating sarili. Pag-usapan natin ang mga bagay na malapit sa iyo. It's time for another kwentuang all about you. Kasamang millennial psychologist na si Rian Portugues. Panoorin natin ito. Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portugues, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Ngayon, basahin natin ang isang nag-send sa atin ng letter. Ayan, sabi niya, na-expose ako sa mga taong may tendency na kunin ang kanilang buhay. Nakaranas rin ako ng iba't ibang pang-abuso. Ngayon, sobrang apektado ako mentally. From genetics to experience kasi siya. Posible bang maging fully okay ako kung magte-therapy ako? Sana po masagot. Thank you. Bye, Melancholia. Short answer. Sabi niya kasi kung po pwede ba, makakatulong ba yon yung mismong therapy na yon? Ang sagot natin syempre, oo, okay, no? Pero yung sinasabi natin na 100% fully okay, parang imposible naman din siyang mangyari in reality. Kasi sa atin din naman, bahagi ng pagiging tao, yung makaranas tayo ng iba't ibang struggles. So hindi natin masasabi na fully 100% tayo, na para bang wala talaga tayong problema o hindi tayo makakaramdam ng kahit na anong discomfort, di ba? Pero masasabi natin kapag binibigay natin yung best natin at some point, kunwari ngayong araw, hindi man tayo fully sabihin natin na wala talagang totally problem, pero 100% na yan kapag binigay mo yung best mo, di ba? Nasa depende na rin yan kung paano natin tinitignan yung 100% natin. Kumbaga, ang ginagawa ng therapy ay tinutulungan ka para maunawaan kung saan nagagaling yung problema at saka kung paano mo siya dadalhin, no? So dito na tayo ngayon sa medyo long answer. Yung long answer natin, syempre, ako gusto kitang i-commend kasi nauunawaan mo yung therapy. Hindi lahat ng tao iisipin kapag may problema, lalapit, 'di ba, sa isang psychologist or psychiatrist para magpa-therapy. Pero good thing, nasabi mo yung therapy. Aware ka na hindi sapat na ikaw lamang yung magsosolve ng ganong klase ng problema mo. Naniniwala ka na may tulong sa iyo yung mga mental health professionals. And for that, maraming salamat sa pag-raise niyan. So, malaki yung matutulong ng therapy. Pag sinabing therapy, hindi ito yung simpleng usap lang. Hindi ito yung pagbibigay ng advice na different sa kaibigan ninyo or kapamilya ninyo na para bang magsasabi kung anong gagawin ninyo sa buhay. Ang therapy, hindi siya yung ginagawa ng mga psychologists na kami yung magsasabi ng gagawin mo para maging okay yung buhay mo. Hindi ganon. Kailangan mo syempre na sabihin yung mga nararanasan mo or nararamdaman mo. Kumbaga, layer by layer, nakikita natin yung pinag-uugatan ng problema. And then from that, mag-o-offer ng ilan sa mga ways kung paano mo matutulungan yung sarili mo. Kumbaga, ini-empower ka sa therapy. At may iba't ibang approach ito. So, hindi siya pare-parehas sa mga tao. Ngayon, gusto ko lang din i-share, hindi yan syempre enough. Kasi kailangan din magkaroon ng lifestyle changes. Ibig sabihin, kailangan meron kang sapat na tulog or sapat na pahinga, kumakain ka ng tama, nag-eehersisyo ka, naglalakad-lakad ka, nagpapaaraw ka, meron kang social support din, di ba? Or pinipili mo yung mga tao na feeling mo talaga ay makakatulong para sa mental health mo, marunong ka na mag-set ng boundaries, at marami pang iba. Kumbaga dito nauunawaan mo na din kung paano din yung self-care. Ayan, so again, nakakatulong yung therapy pero hindi 100% laging therapy lang. Ito din ay nanggagaling dun sa mga bagay na ginagawa din natin para maging okay yung well-being natin. Maraming salamat sa mga taong interesado tulad ni Melancholia na magkaroon din syempre ng kasagutan sa kanilang mga problema. Huwag niyong kalimutan na mag-send ng mismo mga question niya dito sa ating email address na may kita sa baba ng screen. Ayan, ito po muli ang All About You kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo.